Kapag may patay na, huwag nang huwag babalikan ang puntod pagkatapos ng ikatlong gabi. Walang nakakaalala kung sino ang nagumpisa ng paniniwala. Basta alam ng lahat, bata man o matanda, na kapag lumabag ka, may uuwi sa'yo. Hindi alaala, hindi bangungot, kundi isang bagay na humihinga pa. Unang araw, ang bangkay. Si Elias ang pinakahuling nilibing. Isang tahimik na lalaki, tagahukay ng lupa sa munisipyo. Sanay sa patay, sanay sa katahimikan. Sabi ng iba, siya pa ang hindi pinatahimik ng lupa. Namatay siya sa loob ng kanyang bahay. Walang sugat, walang dugo, pero ang mukha niya, parang may nakita siyang darating. Nakapamulsa ang kamay, bukas ang bibig, at ang mga mata, hindi ipinikit kahit sa kabaong. 3 beses sinubukang ipikit ng asawa niya. 3 beses bumukas. Hayaan mo na, sabi ng embalsamador. Minsan ganyan talaga, pero may kakaiba. Habang nilalamayan, may mga nakarinig ng mahinang pagkatok mula sa loob ng kabaong. 1 beses, 2 beses, akala nila daga, akala nila kahoy lang na lumuluwag. Hanggang may isang bata ang napasigaw. Gumalaw po siya, nilibing si Elias bago magtakip silim. Pagbagsak ng unang pala ng lupa, may sumigaw mula sa likod. Sandali lang, parang mainit pa. Hinawakan ang kabaong. Totoo, hindi malamig, pero huli na, nakatabon na ang lupa, nakapagdasal na ang pari, at pagsapit ng gabi, umulan. Hindi malakas, parang bulong lang ng langit. Sa gitna ng ulan, may nakarinig ng paghukay. Akala nila aso, akala nila baboy ramo, pero kinabukasan, may bakas ng kamay sa ibabaw ng puntod. 5 daliri, nakabaon. Parang sinubukang umakyat, si Mang Tino ang unang nakakita. Papunta siya sa bukid ng madaling araw nang mapansin niyang bukas ang sementadong lapida. Basag, parang may lumabas mula sa loob. At sa pagitan ng mga puno, may nakatayong lalaki, hubad ang paa, putik ang katawan. Bukas ang dibdib ng barong, tila hinukay mula sa lupa. Nanginginig na tanong ni Mang Tino. Lumingon ang lalaki, ngumiti, pero mali ang ngiti, masyadong malawak, masyadong pilit, at nang magsalita siya, hindi ito boses ng taong kakabangon lang mula sa libingan. Hindi na ako si Elias. Isang bata, isang manganginam, isang buntis, walang bakas ng dugo, walang sigaw, pero sa bawat nawawala, may natatagpo ang hukay, mababaw, minadali, at may bakas ng daliri sa loob. Parang may ipinapasok, at may isang saksi ang naglakas loob magsalita. Si Lorna. Sabi niya, nakita niya si Elias sa likod ng kanilang bahay. Humihinga siya, umiiyak niyang kwento. Pero hindi tulad ng dati. Parang, hinahabol niya ang hangin. Sa bawat hinga, may kasamang tunog. Parang lupa na nilulunok. Ang katotohanan. Tinawag ang albularyo. Matanda, bulag ang isang mata. Nanginginig ang kamay. Pagdating niya sa puntod, napamura siya. Hindi ito muling nabuhay, sabi niya. Hindi rin ito multo. Kung ganun ano? Tanong ng kapitan. Si Sidlan. Ayon sa albularyo, may mga katawan na hindi agad tinatanggap ng lupa, lalo na kung sanay itong maghukay ng bangkay. Si Elias, araw-araw nakikihalubilo sa patay. Hanggang may sumama sa kanya pauwi. Nang mamatay siya, naiwan ang pinto ng katawan niyang bukas. At may pumasok. Paano namin siya pipigilan? Tanong ng asawa ni Elias, halos baliw na sa takot. Tumingin ang albularyo sa kanya. Hindi siya pipigilan. Kailangan siyang palitan. Kinagabihan, nagtipon ang barangay. Sa gitna ng plaza, may nakahukay na hukay, hindi para sa patay. Para sa buhay. Isa lang ang kailangan. Isang taong voluntaryo. Isang katawan na magbibigay daan. Walang umamin. Hanggang may isang bata ang lumapit. Ang anak ni Elias. Kung hindi po siya ang babalik, mahina niyang sabi, kukunin niya kaming lahat. Bago pa may makapidyo, tumakbo ang bata papunta sa dilim. At doon, sa ilalim ng puno ng balete, naghihintay ang bangkay na muling nabuhay. May narinig ang buong barangay. Hindi iyak, hindi sigaw. Isang malalim na paghinga, parang lupa na hinihigop. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng bata sa tabi ng puntod. Walang sugat, mapayapa ang mukha, at sa tabi niya, nakahiga si Elias, tunay na patay na, nakapiit ang bibig, nakapikit ang mga mata, tahimik. Mula noon, wala nang nawawala sa barangay San Isidro.
Pero may bagong tuntunin. Kapag may namatay, huwag na huwag hahayaang mag-isa ang bangkay. Dahil minsan, ang bumabangon mula sa libingan ay hindi ang patay, kundi ang gutom na naghahanap ng katawan.